So, anong nakikita mong endgame dito? Dito sa MRT issue? Ang demand ng mga manggagawa, alisin si Kapati. Simple as that. Okay. Alisin na si Kapati. And i-reinstate lahat ng workers na natanggal. Meron Yes, natanggal. meron na natanggal. So paano nag-ooperate kung kulang yung mga, may mga hires? May bagong hire? Hindi ko lang alam kung may mga Na-replace? bagong hires. Pero ang demand ng mga manggagawa, remove Kapati, reinstate the workers. Ako, willing ako makipag-usap, reinstate yung lahat ng mga manggagawa. So kung hindi talaga matatanggal si General Manager Kapati dahil napakalakas niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sinasabi niya yan. no? Wala tayong magagawa. Alam mo ba kung bakit? Kung ano yung relationship nila? Wala akong idea eh. Okay. Interesting. Meron na ba kayo naisip kung sinong posibleng mag-take over kung hindi siya? Wala rin akong idea kung sinong magte-take over, assuming matanggal si General Manager Kapati. Wala kayong recommendation? Wala rin. Walang short Kaya yung sinasabing pamumulitika to, hindi, wala nga kaming, sabagay, tama wala nga naman ako idea yan, sinong papalit sa kanya kung matatanggal siya. Wala rin ako nasa isip na papalit sa kanya kung matatanggal siya. So hindi to pamumulitika, it's simple na concern to ng mga manggagawa, i-address natin, ayusin natin yung problema ng MRT. Kasi tama naman yung binabanggit ng DOTR na sa panahon na may crisis ngayon, encourage natin yung pagko-commute. Exactly. Pero paano magko-commute ng maayos yung mga mananakay kung may problema nga sa MRT? Oo nga, delikado. Ano yung personal pakiusap mo dito sa, sa DOTR tsaka sa MRT? Ang pakiusap ko kay Secretary Banoy, huwag ka magpauto kay General Manager Kapati. Ganun kasimple, diretsahan. Mas pinakikinggan mo pa yung... Siyempre, naiintindihan ko siya as secretary pagtatanggol niya yung general manager. Pero ang punto ko, pakinggan mo man lang din yung mga manggagawa.